Yo, back to work tayo mga kabahay, no? Kahapon, nag-ulang fishing tayo. Yun. Shoutout nga pala kay Boss Rocky Roadstone. Siya yung nakakuha ng malaking ulang kahapon, no? Follow niya siya sa FB niya. Master pala talaga siya ng Dory Hunter siya, no? Nakita ko doon, lalaki. Yung record niya doon, record high niya doon, nakahuli siya ng cream dory o panggashes na 20 kilos. Nakita ko doon sa page, sa Facebook niya. Check niyo yung Facebook niya, makikita niyo yung mga ano niya doon. Tsaka mga carp, mga common. Tsaka syempre yung ulang. Expert pala talaga siya sa ulang, lalo na sa dory, no? O yung panggashes. Shoutout din kay Boss Darwin, no? Yung nakasama natin kahapon. Tsaka doon sa mga nakilala natin ng mga nagpipishing doon. Yung tatlot pala doon, yung nasa may dike, taga Bulacan pa pala sila, no? So, dumayo pa sila doon, mga kabahay. At ngayon, dito naman sa kennel area, sisimulan na ni Mike yung floor tile dito, no? Medyo gumaganda na dito yung, yung sa may kennel part. So, sisimulan niya ito gamit yung 30 by 60 na floor tile. Na medyo may texture siya ito. Parang siyang, ganda ko, parang siyang tela. Kailangan kasi may texture, hindi makinis, hindi madulas. Kasi nababasa itong area na to. Tapos yung gagamitin na tile naman doon sa play area, yung magiging play area yung part na yon, is yung 60 by 60 na mas magaspang. Parang concrete texture, yun ang in-advise ng trainer ng mga dog. Para daw hindi madulas sa paa, no? Kasi nagkakaroon pala sila ng anong tawag doon, na parang deformation o sa paa. Tsaka yung tindig nila pag dumudulas sila. So, in-advise na mas magaspang yun dito na parang concrete lang yung texture niya. So, yung gagamitin natin dito yung 60 by 60 na medyo rough, no? Ito yung magiging play area hanggang doon. May sliding door doon na salamin. Katapat nung overhead na yon. Para kung maglalaro sila dito, syempre dito lang, hindi sila makakalabas ng gate. Hindi sila mawawala, syempre. Tapos dito sa part na to yung tab, yung liguan, yung stainless na yon. Dito yung liguan nila. Kaya naalala ko kahapon, may liguan nga pala ng aso rito. So, kailangan ng drain. So, yun yung magiging drain, no? Doon sa liguan. Ito naman yung magiging drain dito. Long, parang may maliit na kanal dito. Para pag nag-power spray sila, ma'am, hulog lahat doon ng dumi, pati mga balahibo. Hindi, magpa-flush lang doon. Then, ito yung ginawa natin na parang style toilet bowl. Diyan lahat magkukonect yung poop tray. Diretso dyan, pagka-spray mo ng tubig, mapa-flush lang yan doon sa ilalim. Then, diretso na sa septic tank na tinakpan natin. Yung filter basket natin kahapon, hindi ko lang naipakita. Pero naipaliwanag ko lang papaano yun sa plastic septic tank. Naglagay kami ng 1/3 na gravel. And then 1/3 na, tapos yung gitna is 1/3 na uling o charcoal. Then 1/3 na yung pang-ibabaw na gravel uli. Ang purpose ng gravel, pabigat, para hindi umangat sa pag nag-overflow yung tubig, hindi siya lumutang. Purpose naman nung uling is para pang filter, na pang filter, tsaka doon siguro para sa amoy. Alam naman natin yung uling is maganda siyang pang filter, nag-absorb siya ng amoy, tsaka ng dumi. Kaya ang iba nilalagay yun sa rep, no? At ngayon punta naman tayo dun sa sa phase 4. Natapos na yata nila yung flooring sa taas, napantay na. Tingnan natin, no? Kasi nag-ulang tayo kahapon, galing tayo sa San Simon, eh. Silipin muna natin sila doon. Yan, dito naman sa phase 4, pinagpapatuloy nila yung topping ng flooring doon sa taas. Yan, yung i-prepare sila ng halo sa baba. At dito naman sa kabila, dyan niya ginagawa ni Denver yung yung gate. Natapos nyo na nga pala yung yung 4 na panel na gate, to. Tapos na rin yung isang fence grill dito sa part na to. Yan. Tapos ang gagawin niya na lang, ito na lang. Bali itong isang fence grill na lang, okay na. Tapos yung magiging parang pinaka-poste rito, nakakapitan ng ating gate. Bali yun na lang gagawin. Then okay na to, no? Papa-ano na lang natin, papa-primer natin ng white. At white din ang top coat niya, no, mga kabahay. Ito muna tayo dito. Ito naman si Mark, yung siyempre yung mga electrical. Siya yung in charge sa mga electrical dyan.
Ayan. Nilalagay niya na yung mga additional na outlet. Ayan, lahat ng abang, outlet, 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 outlet dito sa ibaba, outlet dito para sa rep. So, lahat ng outlet. Ayan, bumutas na siya rito. Dito namin lalagay yung aming additional support na breaker panel box. Ayan, ito na may supply dito papunta sa kitchen. Then, dito naman sa taas. Bale, ito na. Matatapos to hanggang mamaya, mga kabahay. Yan. Yung topping. Bale, ginagrout muna nila para maganda yung kapit ng ating topping, no? Bale, ito yung pure cement bago papatungan ng ng halo natin na nakabistay. So, yung nagawa nila kahapon tsaka kanina. Ito na lang. Okay na to. Then, patutuyuin natin yan para wala talaga siyang moist. Kasi kalaban yun nung laminated. Kailangan tuyong-tuyo siya. Baka Monday na namin yan i-laminate. Para silipin natin yung ginagawa ni Denver dito. Habang hindi siya nag-grinder. Pakita ko sa inyo. Ayun. Bali ito yung fence grill. Partner ng gate. Natapos niya na agad yung gate natin. Tapos okay na rin ito. Bali ang kulang na lang yung isang ganitong kapartner nito na fence grill, no? Gina-grinder niya na lang. Nagkulang lang tayo ng 1x1, 3 piraso. At order tayo mamaya sa Shopee. Hindi, siyempre sa hardware. Wala naman ganun sa Shopee eh. Bali na lang ginagawa niya. Yung fence grill na yon para dito yon. Yan, bali para dito yon. Tapos yung gate, okay na rin, no? Alright. So yun, maingay. Dito muna tayo. Yan. So, next week mga kabahay, abangan nyo. Medyo malaki-laki na magiging pagbabago dito sa bahay na to next week. Dahil next week, meron na tong gate, meron na tong fence grill, nakalaminate na yung second floor, and then magagawa na namin yung partition wall. Okay, so after nun, sa pang next week na naman, magpi-finishing na tayo. Saka isa pa nga pala yung bubong. Magagawa na rin natin yung mga kabahay. Kaya abangan nyo yung sa next week dito, medyo malaki ang magiging pagbabago rito. So yun muna mga kabahay, update ulit tayo mamaya. Bali ganun binubutas ni Mike ng bilog, no? Yung ating tile para dito. Bali linipisan niya muna sa likod. Tapos bubutasan sa gitna. Tapos pinapalo-palo niya na lang hanggang makuha yung bilog. So yun mga kabahay. Nakakuha tayo ng tip doon. Galing kay Michael Learns to Rock. Naumpisahan niya na yung tile dito mga kabahay, no? Bali yun yung nagagawa niya. Sobrang halap naman na yung bosa. Yung background.
Yun oh. Dito naman nakalagay na yung fence grill natin, no? Ayan oh. Yun. Na-install na yung fence grill dito sa side na to. Kompleto na. Doon nga lang, bungi. Nagkulangan ng ano no, nagkulangan kami ng 1x1. Ayan, bukas bibili natin kulang. Bali in-install na nila, diyan na lang nila ipipix para at least after installation tapos na siya, nakalagay na kaagad, no? Yung mga gate tapos na rin actually eh. Bali gagawin na lang yung pagkakapitan niya na poste rito. Tsaka bukas bibilin ko yung mga ano niya, mga hinges, no? Pakita ko sa inyo. Ayan naman yung mga gate. Yun, tapos na rin. Napakasimple lang ng design, no? Pero very ano lang, minimalist lang. Yan. So bali ang kulang lang yan, mga hinges or yung mga bisagra. Tapos, ilang pa ba yung semento natin dito para maka-order? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 pa yung semento natin. Pwede na muna yan, for tiling na yon. Doon naman sa taas. Dahil sa taas. Nag-aabang na pala si Mark dito para sa mga ilaw, no? May 3 canopy light dyan. Tapos ayun, nag-layout sila para bukas. Itatraces naman to ni Denver. Para bukas yun yung gagawin niya bukas. Dito naman sa taas, tingnan natin yung topping dito. Ayun oh. So yung flat na mga kabahay. Ayan oh. Ito naman, ready na to for laminated flooring. So, ang gagawin na lang natin is hintayin natin siyang matuyo ng mabuti. Kailangan walang tuyong-tuyo, walang moist. So, Friday pa lang, by Monday pwede na to siguro. Okay na to sa Monday. Tatatagan na natin to ng ng laminated flooring, no? Siyempre, mauna muna yung underlayment niya, yung PE foam. Pakita ko sa inyo paano i-install yung mga kabahay pagka gagawin na namin. Doon naman sa phase 12, patapos na yung tiles doon. Patapos na yung tiles ni Michael doon, no? Tara, pakita ko sa inyo yung tiles doon sa may kennel area. Balik muna tayo sa kabila. Yan, bali dito naman sa phase 12, nakakapag-umpisa na mag-skim coat si Puroy dito. Pakunti-kunti habang multitasking siya, no? Habang nag-aalo siya ng dry pack. Habang walang ginagawa, papahid-pahid siya ng skim coat para mabawasan ng konti yung mga skim coatan dyan, no? Tapos ito na yung nagawa ni Mike sa araw na to. Si Rojo na lang yung natira. Lahat ng tabasan sa gilid. Kasi bukas doon, katabasin niya yung mga nakalawit na bakal na yon. Yung kasi magsisilbing drain na mahaba, no? Yung maliit na kanal. Didiretso dun sa drain natin. Yan. Tapos yun nga, yung sinasabi ko, pwede na nga pakan to eh. Yung sinasabi ko kahapon, abang to para sa, sa tag nun? Yung tab, yung paliguan ng mga corgi. Yan. Abang yan, itatap na lang yan dun sa kanyang, sa drain. So bukas tapos na to, at makakapagsimula na siya mag-tiles dito sa play area. So, yun. Lumilinis na yung lumilinis ng tingnan. Malapit nang matapos yung ating kennel area. Masaya na yung mga dito. Masaya na yung mga corgi dito, no? Tapos, lalo pag nagawa pa yung play area nila, no? Tapos, ako, nassemble ko yung carcass nung, yun. Hindi ko na masyadong papakita. Yun yung carcass ng maliit na cabinet dito sa taas. Sa overhead, no? Bali, pinto na lang ang kulang nun. Tapos, sila-laminate na namin ni Puroy. So, yun. Pasok pa ba tayo? So, yan. Makikita nyo ito. Medyo pa-slant siya dito, no? Dahil dun sa kisame yun. Bale, magiging 4 na pinto lang yan. Dito yan ipepesto. Dito yan ipepesto. Yan. Dito nakapesto yan. Kasi nga, pa-slant yung kisame. Dati kasi itong garahe. Kaya ngayon dun sa labas, kung nakita nyo, yun o, ginalaw namin yung nasa labas na yon. Kasi nga, in-straight namin siya. In-straight namin yan para doon sa mga cladding natin. So yan, straight na siya, no? Tapos nakagawa na yung parang canopy natin doon. Ready na rin to para sa sa cladding. Ito naman, wala tong cladding. Pintura lang to.
So ayun mga kabayan, ganito na muna yung vlog natin sa araw na to. So baybayin nyo uli yung pagpapatuloy natin bukas.